Lima ang patay habang 8 ang sugatan na mag-alboroto ang bulkang Mayon sa Albay kanina. Sa ngayon, patuloy ang pag-rescue sa mga dayuhan at tour guide na naiwan sa paligid ng bulkan. Para sa detalye, makakausap natin sa linya po ng aming telepono si Patricia Mangune. Patricia? Erwin, alas 8 nga ng umaga nang magbuga ng abo at usok ang bulkang Mayon sa Albay. At siyempong nasa tuktok ng bulkan ang isang grupo ng mga dayuhang mountaineer at 5 Pinoy tour guide na doon na nag-overnight. Habang nagbuga ng abo at usok ang Mayon, ay posibleng ang nabagsakan ng mga naglalakihang tipak ng bato itong mga mountaineers na ito. Kaya dead on the spot ang 4 na German nationals na hindi pa nakikilala at ang isang tour guide na kinilala namang si Jerome Derin. Ayon sa rescue team, ay posible kasing malapit na sila sa crater ng bulkan kaya sila na-disgrasya. Sa ngayon naman, inaasikaso ng rescue teams mula sa Bureau of Fire Protection, Red Cross at Local Public Safety Office ang pagbaba sa mga nakaligtas mula sa tuktok ng bulkan. Ito naman ay mula sa isa pang grupo ng mountaineers. Kabilang dito ang 3 Thai nationals at 4 na tour guide. 2 naman sa kanila, 2 Thai nationals kaninang alas 2 ng hapon ay naibaba na at minor injuries ang kanilang natamo. Ang problema ngayon ay matarik, maputik at delikado ang pagbaba sa mga nakaligtas mula sa itaas ng Mayon dahil sa mga oras na ito ay malakas ang buhos ng ulan doon. At sa tala naman ng PDRRMC ng Albay, umakyat sa 8 ang sugatan. Pinagpapaliwanag naman ng palasyo ang LGU kung bakit may mga guided tours sa loob ng danger zone. Katwiran ni Albay Governor Joey Salceda, nakapasok ang mga mountaineer dahil hindi naman ito pinagbabawal sa ilalim ng Alert Zero na ipinatupad sa bulkan. At dahil sa insidente, pinagbawal na ng Albay Provincial Government ang anumang aktibidad sa bulkan. Erwin? Patricia, anong sabi ng mga volcanologists dyan? Siyempre, may mga nakatalaga dyan na mga tiga-FIVOX para magbigay ng warning. Okay, sabihin na natin na level 0 ang alert status niyan, pero active volcano pa rin yan. So anytime, pwedeng bumuga ng apo yan. Ano ang sagot dyan ng mga volcanologists? Hindi, mulat sa pool naman ay meron tayong 6 kilometer alert danger zone. So ito ay talagang pinag-iingat agad ng FIVOX ang sino man sa pag-akyat ng Mayon Volcano. Pero napaka-adventurous kasi ng ilan sa mga foreigners na pumupunta dito. Kaya ang ginagawa nila, kahit alert 0, ay kumukuha sila ng permit. Basta may permit, ay bilang parte nga ng kanilang proseso dito sa Albay, pag pinayagan naman at binigyan sila ng permit, ipinapayagan silang umakyat. Kumbaga, may risk, alam nilang risk, pero basta't may permit, iyon, pinapayagan naman sila. Erwin? So may problema dyan, Pat, ayon sa iyo, ay may nagkakaroon ng problema dyan ngayon, yung LGU, because of the fact na bibigyan nila ng permit na makalapit doon sa bulkan. Pero ang tanong natin dyan, sabi ko nga kanina, it's an active volcano, so anytime bumubuga yan ng ay mga abo at baka mabagsakan sila. Wala bang parang mga park ranger dyan na so many meters hindi ka na pwedeng lumapit? Say, for example, mga 100 meters, hindi ka na pwedeng lumapit sa bunganga ng bulkan? Yun ang isa sa mga hindi pa naililinaw sa atin ng mga LGUs, hindi pa nila naipapaliwanag ang parteng yan kung hanggang saan lang pwedeng umakyat itong mga mountaineers. Pero yun nga, dahil nga parte nga ng kanilang proseso ay ang pagkuha ng permit, pinapayagan na sila. Kahit alert 0 naman, nung oras naman na kumuha sila ng permit ay walang anumang magma indications na magbubuga ito ng apoy o ng lava o kaya ng steam. So wala namang indications nung mga panahon na yun. Pero dahil nga alert 0, dun binigyan sila ng permit at nakaakyat pa rin sila. Erwin? Permit sa local government pero hindi yan permit sa FIVOX. May permit din sila kasi syempre itong mga grupo ng mountaineers na ito, may kasama silang Pinoy tour guide. At itong mga tour guide na ito ay miyembro ng isang mountaineer, sabihin na natin mountaineering club. Ang pangalan nga nila ay Camp 1 Incorporated. At para may monitoring din kung sino man ang umaakyat,
ay may permit silang na-secure mula sa Department of Tourism dito sa Albay. So, inilinaw naman sa atin yun nung ilang mountaineers na nakausap natin dito na kamiyembro nga nila yung mga tour guide na umakyat dito sa Bulkang Mayon. Erwin? Panguling katanungan na lamang, Pat, ito ba'y may tuturing na freak accident dahil sinasabi mong level 0, wala silang nakikita, clear kanina, walang bumubuga, ika nga, pwedeng umakyat, suddenly biglang nagbuga ito ng abo. So, may tuturing ba ito na freak accident, ika nga? Oo, aksidente talaga at disgrasya na unexpected ito para din sa mga tour guides na para sa mga kamiyembro ng tour guides na umakyat dito sa Mayon Volcano. At sinabi rin kasi kahapon pa sila umakyat. So nakapag-overnight nila sa mismong Mayon Volcano. At yun nga, hindi pa nila alam na may mangyayari palang biglaan dito sa Bulkang Mayon. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Patricia Mangune, live mula sa Albay.